Nakakaloka ang mga Duterte allies na senators kung ipagtanggol yung mga kasamahan nila kahit mali na. Katulad nung kay Bato, ilang buwan na ba siyang hindi pumapasok? Pero sumisweldo pa rin. Hindi ba dapat tinatanggal na yan? Bakit hindi binabati ko siya ni Amy? Bakit walang say si Amy dyan? Hindi pumapasok. Pinapasweldo ng taong bayan. Tapos wala kang say, Amy. Pero, kapag kalaping Lacson, diba? Ang dami mong say. Tama ba ang ginagawa ni Bato na hindi siya pumapasok tapos sumisweldo? At ang balita ko pa, yung mga staff niya, mga kamag-anak niya. Ang dami-daming ginawang kasalanan ni Bato. EJK. Meron pang isa. Alam nyo ba na si Bato ang nag-ayos ng mga birth certificate ng mga Chinese? Alam nyo kung bakit? Kasi yung lugar kung saan pinagawa ang mga birth certificate ng mga Chinese pogo na almost 200 ay sa Davao ginawa. Binalita yan. Panoorin niyo yung balita. Bilyon-bilyong pisong halaga ng pera na karamihan ay galing China ang pumasok daw sa mga pina-freeze na bank account ni Mayor Alice Guo at kanyang mga umano'y kasosyo ayon sa isang senador. Hinala naman ng NBI, katulad ng umano'y pineking birth certificate ni Guo, marami pang kaso ng mga dinoktor na dokumento gaya ng nakuha ng 200 individual sa Santa Cruz, Davao del Sur. May report si Mav Gonzalez. Pinuntahan ng GMA Regional TV ang ilang barangay sa Santa Cruz, Davao del Sur na ayon sa NBI ay address ng dalawa sa mga Chinese na binigyan ng dinoktor na birth certificate. Hindi sila kilala ng mga taga-roon. Wala ko may nakita nga nagpuyo diri, agi-agi lang na sila. Wala doon nakakita og mga Chinese national diri. Sukan. Galing sa kanilang bayan ang mga dinoktor na birth certificate para sa 200 tao mula 2018 hanggang 2019. Sa investigasyon ng NBI Region 11, tunog Filipino ang mga ginamit na pangalan. Karamihan daw sa mga ito ay Chinese nationals at hindi rin sila taga Santa Cruz. Mga may-ari Chinese, mahirap patunton, mostly in Luzon. O diba, narinig nyo na yung mga peking birth certificate ay sa Davao ginagawa. Sa Santa Cruz, Bato ba yan? Yung sinabi ng GMA, doon ginagawa ang mga birth certificate. So, talagang umpisa pa lang, planado na yan lahat. Planado na yan lahat. Pero, may napansin ako. Tingnan nga natin. Ayan. Based on recent investigations by the National Bureau of Investigation, NBI, 1,500 late registration birth certificates. Tingnan natin yung lugar. Santa Cruz, Davao del Sur between 2016 and 2023. Many of these fraudulent documents included cases with reported addresses in Barangay Bato, Santa Cruz, Davao. Barangay Bato, Santa Cruz, Davao. Taga saan ba si Bato? So, rini-search natin kung taga saan si Bato. Senator Ronald Bato de la Rosa was born and raised in Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur, kung saan ginagawa o pinagagawa ang mga peking birth certificate ng mga Chinese. Ang galing. Tapos hindi nagpapapasok. Ang galing, no? Tapos hindi nagpapapasok. Wala lang, deadma, sumisweldo, 'di ba? Habang naghihirap ang taong bayan, habang sinisisi niyo lahat. Kayo mga Duterte allies si BBM, pero hindi nyo nakikita
kayong mga DDS yung mga ginawang katarantaduhan ng mga tauhan ni Duterte nung panahon niya. 200. Actually, alam ko talaga na madaling kumuha ng mga hindi naman peking passport. Peking na rin kasi hindi naman totoong pangalan. Nakakapagpagawa po ng passport na hindi mo pangalan. Merong mga mga klase. Kung magkano, kunyari, wala kang birth certificate, hindi ka makakuha ng passport. Meron kang pwedeng lapitan na parang fixer na siya ang kukuha ng passport mo, siya na rin ang paggagawa ng birth certificate mo. Nung panahon ni Duterte, usong-uso yan sa mga transgender kung anak-anakan na sex worker na gusto nila ang gender nila sa passport ay female. Kasi nga, sex worker sila, ang customer nila, lalaki, minsan nakikipag-date sila doon or minsan binubook sila ng ticket at kapag nag-book ka ng ticket, kailangan ng passport. So, hindi sila makapag-book minsan kasi ang nakalagay, M. Mabubuking na bakla sila. Ang lugar kung saan nakakapagpaayos ng passport na ganyan ay Davao. Diyan nagpupunta ang mga bakla sa Davao. Maski yung may mga eksenang ni-rape ng Japanese nung World War II ng mga Pilipino, ng mga Pilipina na lola na, tapos sinasabing may dugong Japanese. Sa Davao din yung ginagawa. Maraming fake na Pilipino na nasa Japan ngayon na pinalalabas nila na na may dugong Japanese sila. Sa Davao din yung ginagawa. Pero, di ba, ang linis ng Davao, tahimik sa Davao, walang krimen sa Davao. Bato, 200. Magkano isa niyan? Milyon ang kinita nyo dyan. In-explain ko na yan, inaantok na ako. In-explain ko na yan, iba yung bayad, yung sa quota visa, iba yung bayad sa working visa, iba yung bayad sa magtatayo ka ng business, at iba yung bayad nung katulad nung kay Alice Guo. So, inaayos yan sa lugar ni Bato. Ganyan sila dati, mga magnanakaw, manloloko, pero akala mo ngayon kung sino makapagsalita na I am guided by the Holy Spirit, pero nagtatago. Ang dami niyong kasalanan. Ang dami niyong sinasabi kay BBM, pero yung mga kasalanan niyo, hindi niyo maalala. Nakakaloka kayo. Lalo to si Amy. Diyos ko. Ay nako, bahala kayo dyan. Bato, lumabas ka na. At marami ka pang dapat sagutin sa mga katarantaduhan mo. Lalo na yung kay Percy Lapid. Okay? Chirurut to sok. Tanggalin nyo na sa Senado yan. Sayang ang sweldo. Hindi nagtatrabaho. Ano ba kayo? Ang gulo nyo. Tanggalin nyo lang kaya yung Senate. Ang dami kasing magulo. Ang dami kasing puro pagdanakaw kasi ginawa. Tapos ngayon kami na mo problema. Bahala kayo dyan. Chirurut to sok. Ito si Bato, kalaman man talaga. Mabait. Dami-dami naman pinatay ng EJK. Ewan ko sa inyo. Si Amy din. Pogo.